Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pinaka-latest post politico.com. Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Director General Kiko Benitez is reportedly emerging as a serious contender to replace Sani Angara at the Department of Education as President Ferdinand Marcos weighs a sweeping cabinet reset. Politico has learned. Ito, kahapon pa ito na scoop ng Politico dahil daw sa sobra ng mababa ang ratings ng Pangulo, kailangan niyang gumawa na naman ng desperate move para ma-restore ang tiwala ng taong bayan sa kanyang administrasyon. At ito na nga, siyam na cabinet members ang napapalitan si Bakin, or I don't know, baka matulad na naman nung May or June last year, nung sobrang natalo sila sa midterm election. Di ba ang Pangulo biglaan lang, nakakatuwa sa simula, I want all cabinet secretaries to tender their courtesy resignation. Lahat! Wow! First time. Kasi sabi niya, the people have spoken. Through the election, through the ballot, hindi sila maligaya, sabi niya. So dapat magpakita ng mas matinding totohanang serbisyo ang gabinete. Kaya resign kayo lahat. Pumalakpak pa ako noon. Sabi ko, ito na. After 3 years na nagising sa katotohanan na failure yung kanyang first 3 years. Biruin mo yan. Sarili mong partido, yung Partido Federal ng Pilipinas, 3 kandidato ng presidenteng partido, puros natalo. Ano ba yun? Pacquiao, Tolentino, Abalos, wala talaga. Basura. Inidoro, yung partido ng kanyang pinsan, out of 3 candidates, isa lang ang nanalo. Tapos ito ang matindi nung midterm election, the men and women in uniform nagsalita. Ay nako, ang binoto ng mga men and women in uniform ay ang mga kandidato ng oposisyon o kandidato ni Tatay Digong. Ang alyansa, inidoro talaga. Ang nakakuha lang ng pinakamataas na ranking si Senator Ping Lacson, number 15. Yun lang ang pinaka-the best na showing ng kandidato ng Pangulo. Kaya yung boto ng men and women in uniform, yung absentee voting, yun ang nanginig ang kanilang tuhod. Kaya ayun, mass resignation. Yung pala, akala natin totohanan na, cosmetics. Dahil ang tinanggal lang si Solicitor General Guevara lang at saka DNR, yun lang. All the rest, balik sa dati. Ngayon, papabalitan na naman. Kasi na nagiging reactive lang itong administrasyong ito. Every time na mayroong survey na mababa ang rating nila, saka lang sila gumagawa ng band-aid solution, cosmetics, pantakip. Kaya itong napapabalita na major cabinet revamp, to me, these are desperate move. Aburido sila paano nila mapataas ang rating ng Pangulo.
Nakakaya kasi siya na yung pangulo na may pinakamababang rating sa midterm. Midterm rating ni Pangulong Duterte noong 2019 is positive 77%. Ngayon is negative 15%. Layo, no? So sige. Bakit Angara ang tinatarget? Ito, opinion ko lang ito kasi nasasangkot si Secretary Angara nung senador pa siya. Siyang may pinakamalaking budget insertion sa sa DPWH budget na pinirmahan ng Pangulo. Perma siya ng perma, hindi niya alam na sinisindikato na pala siya doon sa budget. Kaya lang, sabi ni Congressman Erese, imposible hindi niya alam. Pinabayaan lang niya, 2023, ilan yun? 300 billion ang budget insertion. 2024, abot ng 500 billion. 2025, 430 billion. Ganun ba? Bakit pinabayaan ng Pangulo yung mga ganong budget insertion? So, isa na yan. Si dating senador, ngayon Secretary Angara, I don't know kung may ano pa ba yung iba niyang atraso. Yun lang ang alam ko na malaking issue sa kanya yung siya ay pinakamataas sa budget insertion ng 19th Congress. Okay? So ano pa? DepEd, DOH. Palagay ko kung may pinakasigurado na masibak, DOH. Matagal na yan eh. Malala ko si Mayor Magalong, sabi niya, nasa radar din namin yan, DOH Secretary. Grabe rin ang ginagawa. Kaliwat kanan. Nasampahan na nga yan ng graft and corruption na case sa ombudsman nang dahil sa manumalyang mga transaksyon. So, DepEd, DOH, ano pa ba? Transportation, Communications and Technology, yan, tourism. Sigurado rin yan. Dapat time to go ang tourism. Dahil napaka-dismal, napakapangit ang performance ng ating tourism industry. Napakaliit yung dumarating ng mga foreign tourist arrival. So, good luck sa administrasyong ito sa kaniyang napipintong major revamp. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Lang na taga Anogero. So muna ni itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon si Uncle kay mga busog tawi kay ang atop po. Ang lang na ko. Ano dito nata? Dagko nang itay ito. Ang tanggalin. Dito. So karon human na gyud sa pag-atop, so nailisan na gyud ang mga atop ni Uncle nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-aw. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor ko, nagatag og sin nga sa katapusan atop lagi ko og magmasin. Oo. Dito ko ka palit og sin kay ang kita. Salamat ka.
kani mga tao at atong kuan nag-sponsor. So pila gid ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapulig atop. Mga pulo na siguro ko tuig. Napulo ka tuig so bago pa ka nakapulig atop. Bago pagyod, karon pagyod. So salamat kayo Col. Hindi po kayo kay sino na gid kayo. Karon na nga mga buston. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kayo.